Masyado nga bang maaga para magsaya ang TNT Tropang Giga lalo't hawak na nila ang pinaka-the best na advantage sa series ng PBA Finals. Samantalang naniniwala si Coach Timko na maibabangon at maitatabla ulit nila ang serye. Pero ang tanong mga idol, anyari sa Barangay Ginebra sa Game 5, mukhang may bumabagabag kay Justin Brownlee. Paano ba naman kasi grabe yung pagkakatambak nila sa kamay ng TNT with 27 points lead, 72-99 final score. Anyari kay Justin Brownlee, parang naging worst play ever niya ito sa kanyang career simula nang maglaro siya dito sa Asia's first professional league noong 2016. Yung nangyari kasi dun mga idol sa game, medyo nakakagulat naman talaga dahil kumana lang siya ng 8 points and 10 rebounds with 3 of 13 from the field, 0 of 2 from the 4-point line at 0 of 3 3-pointer. Malayong malayo sa naging average niya na 23.5 points and 8 rebounds per game. Habang sina Scottie Thompson naman at LA Tenorio ang sumubok na buhatin ng Barangay Ginebra. Usually mga idol, kahit talo ang Barangay Ginebra o panalo talagang nagpapa-interview itong si Justin Brownlee. At among the rest sa Gin Kings, kadalasan din huli siyang umaalis sa dugout. Pero nakakapagtaka na hindi na ito nagpa-post-game interview pa at una pang umalis sa dugout. Kaya ang tanong may bumabagabag nga ba kay Justin Brownlee? Tsaka parang hindi naman ganon yung NSD, first quarter pa lang halatang sumusuko na ang Ginebra. Pero kung matatandaan nyo sa interview kay Coach Chot Reyes, momentum was belong to Ginebra after a good win in Game 3 and 4. Something fishy doon mga idol. Pero habang sa kabila naman mga idol, naging maganda ang ball rotation and transition ng TNT Tropang Giga sa Game 5. Parang naibalik nila yung kanilang gameplay noong Game 1 and 2 ng finals. Talagang consistent mga idol yung scoring doon ni Rondae Hollis Jefferson. 16 points, 10 rebounds and 3 assists to lead TNT sa Game 5, shooting 5 of 14 from the floor. Pero talagang credit doon sa ginawang early 7 points ni Kelly Williams. Kalabaw lang ang tumatanda, instant impact para sa confidence ng TNT. Habang na-contain naman nila yung opensa ni Justin Brownlee. Madali kay RHJ yung gumawa ng puntos para sa TNT, habang si Justin Brownlee naman nahihirapan sa binabatong depensa sa kanya ng Tropang Giga. Parang tuyo yung opensa niya, kaya hirap din siyang butasan ng depensa ng kalaban. Pag nagtuloy-tuloy ang ganitong senaryo sa Game 6, kung saan 1 win away to championship na lang TNT, medyo nakakahiya ito para sa Never Say Die fans. Parang pinasaya lang mga idol ang crowd sa mga magkakasunod nilang panalo from Game 3 to 4. Para nga kay Coach Timko, magiging crucial na yung Game 6 do or die game. Kaya asahan daw na magiging iba yung gameplay ng Ginebra Boys dahil maglalaro silang desperado. Kaya paalala ni Timko, move on na sa Game 5, so get ready daw for Game 6 at tignan natin kung ano ang mangyayari. Eto mga idol, basahin natin ang naging pahayag ni JJ Helterbrand para sa nangyari sa Ginebra sa Game 5.